Ayan. So, hello everyone. So, this is our topic for today, personal development, quarter 2, module 5, social influence. I'm with Miss Mary Rose Pelisilda and I'm Miss Monda Cruz. And so, in this module, it is written to help you understand the concepts about social influence affecting social relationships. The scope of this module can be used in different learning situations. It is necessary as a maturing adolescent you were aware of your strengths and weaknesses, which your thoughts, feelings, and behavior define on how you deal with personal relationships. In the previous module, you were able to distinguish the various roles of different individuals in society. While in this module, it focuses on how social influence improve you as a person for social transformation on dealing with others and any. So, sabi dito sa bilang adolescents nagmamature, you're being aware of your strength and weaknesses nga. Alam mo na yung mga ano mo. So, yung thoughts, feelings, and behavior is defined on how you deal with personal things, reactions, relationships. Tapos, yung nga, in the last module, you were able to distinguish various roles. So, tapos dito naman, it focuses on how social influence improve you, us, as a person for social transformation in dealing with others and any. So, social influence is characterized by a change in your behavior caused by the people that empower you to adjust to a particular situation. Whether someone agrees or disagrees with you, it influences your behavior that may help or hinder your social roles. Social influence also happens when you change your behavior, adapt to social demands. Social influence is categorized by conformity, compliance, and obedience. So, ang social influence daw is characterized by a change of your behavior. So, pag nagbabago yung behavior nyo na pwedeng galing, kunwari, may mga situations na mangyayari tapos you adapt, 'di ba? Kung ano yung kunwari, pumunta ka sa ganitong lugar, 'di ba? It influence you as a person. Pumunta ka sa taong laging business-minded, magiging ganun ka. Pumunta ka sa mga taong tamad, magiging ganun ka. Pumunta ka sa taong mga mahilig mag-gym, magiging fit and healthy ka, 'di ba? Because you adapt, na-influence ka. So, nakaka-apekto siya sa'yo, sa behavior mo, na maka-apekto din siya sa social roles mo, yan. So, meron din daw tayong tatlong, ano, social demands. Yan. It is called conformity, compliance, and obedience, which Miss Felicilda will tackle. My name is Rose G. Perisilda. Conformity. Kapag ang isang tao ay nagbabago ng kanyang opinion o kilos upang tugma sa isang grupo na kanyang kinabibilangan kahit hindi siya sang-ayon dito sa personal. Maaaring magsimula o magsuot ng gaya ng kanilang mga kaibigan ang isang tao upang maging kasali kahit mas gusto niya ang ibang estilo. Compliance. Ang pagsunod ay tumutukoy sa paggawa ng isang bagay na sinasabi ng iba na gawin kahit hindi mo gusto o nararamdaman na gawin ito. Maaaring isama dito ang isang mag-aaral na sumusunod sa hiling ng guro na umupo at manahimik sa klase kahit mayroon siyang gagawing pagsusulit. Obedience. Ang pagsunod ay ang pagtupad sa mga utos o direktiba mula sa isang autoridad, kadalasang walang pagtatanong o pagtutol dahil sa social media, pressure o sa pakiramdam ng tungkulin na sinusunod. Kasama dito ang pagsunod sa mga tagubilin ng autoridad, kahit pa magkasalungat ito sa sariling paniniwala o halaga. Sunod po ay ang paghahambing ng pag-unawa sa sarili sa mga impluwensya ng iba sa mga kaisipan, pag-uugali, pamumuno at sa mga relasyon sa lipunan. Malaki ang epekto ng komunikasyon sa sarili at sa iba na nagkaka-impluwensya sa pag-uugali at filosofiya. Ang pagkabata at pagdadalaga ay nakakaranas ng iba't ibang antas ng kamalayan at perception, habang ang mga karanasan sa pagiging nasa hustong gulang ay humuhubog ng mga bagong kaisipan.
pag-uugali at pananaw na nakakaapekto sa komunikasyon, paglutas sa problema at paggawa ng desisyon.